What if kailangan mong makakuha ng ginto sa Olympics? Dahil kung hindi, papatayin ng pamilya mo. Napakasarap makita ang suporta ng mga Pilipino kay Carlos Yulo sa pagkapanalo nito ng ginto sa Olympics. Iba talaga ang national pride dito. Meron din kaming national pride, pero ibang level ito. Annyeonghaseyo! Ako nga pala si Lea Lu Hernandez. Lea ang palayaw ko, 23 at isang teller. Taga Dasmariñas, Cavite. May boyfriend ako, ang pangalan niya ay Wilfred. Pero alam niyo naman na hindi ako Pilipino kahit marunong ako mag-Tagalog. Taga Korea ako. North Korea nga lang. Ang tunay kong pangalan ay Kim Joo-sik at taga Pyongyang ako. Ako ang pinakamagaling na figure ice skater sa buong North Korea. Noong 2018, nakasali din ako sa Winter Olympics. Isa itong malaking karangalan para sa akin at sa bansa namin. At ito din ang first time ko na makakaalis sa bansa namin. Masaya sanang mamasyal, pero grabe ang bantay sa amin. Bawal kasi kaming gumala at ang pwede lang naming puntahan ay ang mismong event or training. Iba din ang pressure sa amin. Dahil ang bilin sa amin ng gobyerno at ni Supreme Leader Kim Jong-un ay dapat ginto ang maiuwi namin. Hindi niya tatanggapin ang bronze or silver. Mamili daw kami. Ginto o kamatayan. First time kong matakot para sa buhay ko. Kala ko normal lang ganitong pressure. Pero habang naglalaro sa Olympics, dito ko na nalaman na hindi pala ito tama. Naglalaro ang ibang players dahil sa passion nila. Walang mga death threats na kasama. Kabado tuloy ako. Pero tiwala naman ako sa training ko at alam ko na makukuha ko din ng ginto. Pero dapat mag-isip din ako ng plan B dahil ayoko pang mamatay. Oo, normal sa amin ang pagpatay ng gobyerno sa mga mamamayan kaya di na ito bago sa akin. Pero syempre, personally, gusto ko pang mabuhay. Buti na lang at nakilala ko si Wilfred na isang Pilipino. Kahit may bantay ako, nakakalusot pa din ako para kitain siya. Malambing at mapagmahal si Wilfred. Hindi katulad ng mga Koreano sa amin. At kalaunan ay naging kami na rin. Dito ko na sinabi ang problema ko sa kanya. At nagplano siya ng isang escape plan right after ng laban ko. At least, meron na akong plan B. Sa awa naman ng Diyos, nakaabot ako sa semifinals. At dito ay binalaan uli ako ng bantay kong masungit na si Teniente Roxy Park. Naging 2 daw o kamatayan. Dahil pag natalo daw ako sa semis, wala na akong pag-asa makuha ang ginto. Do or die ika nga. Pero in this case, literal siya. Dumating na din ang araw ng semis. Magsisimula na ang semifinals ng figure ice skating. Kami ang una at kalaban namin ang Germany. Kabado ako pero alam kong kaya ko ito. Kaso pagtapos ng laban namin, narinig kong natalo daw kami. Buti na lang at agad akong hinila ni Wilfred at sinakay sa kotse. Habang paalis kami, nakita kong hinahabol kami ni Teniente Roxy. Minigay sa akin ni Wilfred ang fake Filipino passport at ito daw ang gagamitin ko. Nakarating din kami ng airport at nakasakay kagad sa next flight papuntang Pilipinas. Malaki talaga ang pasasalamat ko kay Wilfred at ang ginawa niya para sa akin. At after nun, dito na ako nanirahan. Akala ko nakaligtas na ako sa kamatayan, ngunit makalipas ang 1 buwan, meron akong nakuhang email mula sa aking kaibigan sa army. Sinabi nito na pinatay daw ng gobyerno ang buong pamilya ko sa Pyongyang. Mali daw ang pagkakaintindi ko na ako ang papatayin. Ang kamatayan daw na sinasabi ng gobyerno at ng Supreme Leader ay sa mga pamilya ng mga athletes. Napaluhod ako sa balitang ito at umiyak. Nang dahil sa akin, namatay silang lahat. Napakademonyo talaga ng Supreme Leader at ng mga kampo niya. Niyakap naman ako ni Wilfred at sinabing okay lang yon. At least buhay naman daw ako. Kaya ngayong Olympics, nakakatuwa panoorin ang saya ng buong Pilipinas. Pero naalala ko din ang trauma na dala nito sa aking buhay.